Wala pang part 3 si Cheche, pero may isang napakahalagang tauhan sa kanyang kwento part 1 and part 2 na hindi ko talaga inaasahang nakikinig din pala sa atin at ngayon ay magbabahagi rin ng kanyang sariling bersyon ng kanyang kwento. Si Mercy. Hindi niyo kilala si Mercy o maaari nakalimutan niyo na, kaya dapat niyo po pakinggan ang part 1 and part 2 pinagsama ng kwento ni Cheche sapagkat si Cheche ang kanyang naging karibal noon. Natatandaan ko nung binasa ko ito at 12 to 13 years ago sa radyo, ay marami ang nagtaas kilay, marami ang hindi makapaniwala na meron palang ganong babae, si Mercy. Muling pakinggan ang kwento ni Cheche dito sa KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Magandang hapon po sa lahat mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cheche. Shortcut lang po ito ng pangalan ko. Masyado po kasing makaluma ang totoong pangalan ko na pangalan daw ng nanay ng lola ko at ipinangalan lamang sa akin. Ang kwentong ito ay kwento ng first love ko. I'm sure po na maraming makaka-relate dahil halos lahat tayo ay nagkaroon ng tinatawag na first love. Nagkataon lang siguro na kakaiba ang first love ko. But still, I know you'll enjoy listening to the story of my first love. Ang amin pong pamilya ay kilala at ginagalang sa aming lugar. Walang maipipintas ang kahit sino man sa kahit sinong miyembro ng aming angkan. Kahit hindi gaanong mayaman ang iba sa aming mga angkan ay napanatili namin ang magandang impresyon ng mga tao sa aming pamilya. Ang aking lolo, pati si lola, ang dalawa kong uncle, isang auntie, pati ang papa ko ay naging punong barangay o barangay captain sa aming lugar. Kahit sino sa aming pamilya ang tumakbo sa halalang pambarangay, good as winner na. Kaso hindi naman talaga nila kinarir ang politika kaya't hanggang sa pagsisilbi lamang sa barangay ang ninais nila. Conservative din ang aming angkan, pati ang karamihan ng aking mga pinsan. Ako naman ay nagsikap na maging kagaya nila dahil ayaw kong dahil sa akin ay masira ang magandang imahe ng aming pamilya. Kaya't buong high school life ko ay nagtiis akong huwag makipag-boyfriend dahil sa pananaw ng mga katandaan sa aming angkan ay masyadong maaga ang pakikipag-boyfriend. Mga pinsan ko din lang ang naka-age ko ang laging kong kasakasama nung high school ako. Sina Mina at Jerome. Kaklase ko rin sila mula kinder hanggang high school kaya naman talagang hindi ako makatakas sa kinamulatan naming kalumaang pananaw at estilo na masyadong maaga ang high school sa pagkikipag-boyfriend. Kahit gusto ko sanang maglandi ng konti nung high school ako dahil maraming dumidiga sa akin, ay hindi ko naman magawa dahil nga laging nakadikit sa akin ang dalawang pinsan kong sina Mina at Jerome. Dahil dito ay talagang sobrang naging boring ang high school life ko, as in zero love life. Ito ay isang bagay sa buhay ko na lubhang nakakalungkot. Kaya naman nung mag-college na ako at pinalad po akong mapayagang mag-aral dito sa Tugigaraw, kakaibang tuwa at saya ang naramdaman ko. May konting nervyos kasi feeling on my own na ako. Pero syempre mas nag-dominate yung kakaibang saya kasi sa wakas, I'm free.
Lihim ako nagpasalamat kasi naawa si Papa sa isang kabarangay naming nagsanla sa kanya ng lupa. Kaya naman medyo nabawasan ang budget allocation nila para sa akin dahil ang alam nila dati ay sa Maynila din ako mag-aaral gaya nina Mina at Jerome. Tinanong ako ni Papa kung saan ko talaga planong mag-college. Kahit saan po, basta may nursing, sagot ko. Anak, marami ng nurses sa Pilipinas. Gusto ko maging lawyer ka, maging abogada. Masayang paglalambing sa akin ni Papa pero sumimangot ako sabay sabing, nursing ang gusto ko, Papa. Ayoko maging lawyer. O sige, bahala ka na nga. Doon sa Tugigaraw, may nursing, sagot niya. Sige, okay na po ako sa Tugigaraw, sabi ko. Kasi alam kong ayaw ni Mina at Jerome dito sa Tugigaraw, which means hindi ko na makakasama ang dalawang pinsan ko. Makakalaya na ako sa kanila. Tiningnan pa kasi ako ni Papa na parang tinatansya niya ako kung seryoso akong magpaiwan sa mga pinsan ko dito sa probinsya. Pero yun nga, naibayad na ni Papa ang malaking halaga ng kanyang pera sa taong nagsanlan ng lupa, kaya naman kukulangin na siya kapag sa Maynila pa niya ako pinadala. Si Mama ang mas sanay dito sa Tugigaraw kaya't siya ang kasama ko nung magbiyahe kami dito para sa aking enrollment sa college. Inabot lang ng isang araw ang enrollment pero hindi kami umuwi kaagad. Nagstay kami sa isang hotel because the following day ay naghanap naman kami ng titirihan kong kasera. Namahalan si Mama sa room for rent kaya't bed spacer ang kinuha niya para sa akin. Pang-apatan ng kwarto. May 2 double deck. Hindi actually ako sanay na may kakwarto because I had my own room since I was 10 years old pero hindi na lang ako kumibo. Dapat kasi alam ni Mama na ayaw ko ng may kakwarto pero obviously nasa tight budgeting talaga sila para sa akin. Dapat ko itong ipagdamdam sana kasi nung sina ate at kuya ang nag-college, todo bigay sila pero nung ako na, gipitan na. Pero sabi ko okay lang kasi ang pinakagusto ko sa lahat ay yung freedom ko. Maninirahan ako sa isang lugar na walang nakakakilala sa akin and I of course can be myself and I can do anything that I wish to do. Unang araw pala ng irregular na klase ay parang kinabisado ko na ang mga mukha ng mga kaklase ko. At isa sa mga kaklase kong lalaki, ang unang kita ko pa lang ay parang, alam mo yung kumabog na kaagad ang dibdib mo para sa kanya. Siya si Alec. Kung i-describe mo ang physical na anyo ni Alec sa pamamagitan lang ng isang salita, artistahin. Maputi si Alec, makinis, gwapo, matangkad, magaling pumorma, matamis ngumiti kahit madalang pero alam kong hindi lang ako ang nagkakakrush sa kanya sa klase. Baka nga lahat ng babae sa klase may gusto sa kanya. Hindi naman siya suplado pero hindi siya flirt. Mula nung unang araw ng klase ay ino-observe ko si Alec at kung ihahanap ko siya ng kamatch ng babae sa klase ay sina Claudia at Jennifer ang swak na swak sa kanya. At ini-expect kong maglalandi siya alinman kina Claudia at Jennifer na siyang pinakamaganda sa klase pero hindi. Nanatiling kontento si Alec na kasama si Robert sa halos bawat sandali sa aming mga klase. Obviously, best friends sila kasi lagi silang magkatabi, magkausap, magkasabay. Kung gwapo nga lang sana si Robert, iisipin ko sanang may relasyon sila at isa sa kanila ang bading. Pero wala naman akong makitang palatandaan na may alanganin sa kanilang dalawa. Hindi kami close ni Alec pero may isang araw na halos magkabanggaan kami sa pinto kasi nagmamadali akong lumabas at siya naman ay biglang sumulpot sa pinto mula sa side. As in, damang-dama ko yung hangin na nilikha ng sabay naming pagpreno. 1 pulgada na lang siguro at magkakabangga na ang mga katawan namin.
Agad kong nasamyo ang preskong cologne niya noon. Hinawakan niya ako sa braso sabay sabing, "Sorry ha." Ngumiti lang ako bilang tugon. Hindi ko nagawang magsalita dahil malakas ang pagbayo noon ng dibdib ko. Mula nung sandaling yon na muntikan kaming magkabangga ay hindi nawala si Alex sa isipan ko. Tuloy ay nanghinayang ako. Sabi ko sa sarili ko, sana nagkabangga na lang kami. Sana dumugo ang mukha ko dahil sa intact para mag-alala siya sa akin. Baka dalhin pa niya ako sa clinic at bantayan niya ako dun hanggang sa maging okay na ako. Pag nangyari yon, magiging sobrang close na siguro kami ni Alec. Kaya nga nanghinayang ako kasi hindi kami nagkabangga. Sina Bianca, Lani at Ate Beth ang mga nakakwarto ko sa kasera. 4 kami. Ako ang unang napasok kaya't sa akin napunta ang pinakamagandang pwesto sa lower deck ng kama at tabi pa ng bintana. Wala akong masabi sa mga ugali nila at minahal ko sila bilang mga best friends o mga kapatid. Si Ate Beth ang pinakamatanda sa amin kasi 19 na siya pero first year din siya kagaya namin. Nag-stop daw kasi siya ng 3 years dahil sa financial problem. Pero kahit siya ang pinakamatanda, siya naman ang pinakamakulit. Si Bianca, parang baby girl. Sobrang cute siya kasi pandak pero bagay naman sa kanya. Childish at iyakin si Bianca. Si Lani naman, may pagkaseryoso at masipag sa halos lahat ng bagay. Masipag sa trabahong kasera at napakasipag mag-aral. Salutatorian kasi si Lani sa kanilang batch. Ako naman gustong mag-explore. Gusto ko ng mga adventures kaya kami ni Ate Beth ang lagi magkasama kasi pareho kaming mahilig maglakwatsa. Nakikipag-textmate si Ate Beth tapos nakikipag-meet kami. Kaso kadalasan napapansin daw ni Ate Beth na ako ang nagugustuhan ng mga mini-meet niyang textmate. Biniri nga niya ako minsan na nakatakda kaming makipagkita na naman sa textmate niya. Hindi na kita isasama, Cheche. Ikaw naman lagi tinititigan ng mga mini-meet ko. Kasi nga mas maganda siya sa'yo. Sabad ni Lani. Agad namang may sagot si Ate Beth. Kaya nga naisip ko, Lani, ikaw na lang isama ko kasi mas maganda ako sa'yo at mas lalo pa akong gaganda kapag ikaw ang kasama ko. Kaso Ate Beth, hindi naman ako sasama kasi pinadala ako ng parents ko dito sa Tugigira para mag-aral at hindi para makipag-textmate at makipag-date sa kung sino-sino. Ay naku Lani, mamimiss mo ang mga ganitong pangyayari sa buhay mo kapag matanda ka na, no? At ang masakit, hindi mo na ito mababalikan kasi ang buhay teenager nangyayari lang habang teenager ka pa. Bakit teenager ka pa ba, Ate Beth? Sabad naman ni Bianca habang kayakap ang kanyang kulay pink na teddy bear. Oo naman, Biang. May 1 taon pa naman ako bago tuluyang magpaalam sa pagiging teenager. Kaya nga sinusulit ko na. Sagot naman ni Ate Beth. Noon naman na ako sumabad. Kaya nga dapat ako ang isama mo, Ate Beth. Kasi gusto kong enjoy ang teenage life ko. Promise, hindi ko aagawin ang kahit sino sa mga textmate mo. Promise? Tanong niya pero naunahan ako ni Lani sa pagsasalita. Oo, promise siya, Ate Beth. Alam ko naman may taste si Cheche, Ate Beth eh. Hindi pasado sa panlasa niya ang mga textmate mo na ang tsatsaka. Kaya safe ka. Hindi ka maaagawan ni Cheche, Ate Beth. You're so safe with her. Ka-department ko kasi si Lani noon. Pareho kaming kurso pero hindi kami magkaklase at madalas kaming magkita sa school. Naituro ko minsan kay Lani si Alec at humanga nga si Lani sa kagwapuhan ni Alec. Mayroon ding itinuro si Lani noon na gwapo niyang kaklase pero hindi ko kasi
type ang moreno, kaya sabi ko sa kanya noon, mas gwapo pa rin si Alec dyan. Tama, sagot niya. Artistahin naman kasi yung Alec mo eh. Sabi pa niya kaya may idea talaga si Lani kung anong klase ng lalaki ang gusto ko o swak sa panlasa ko. At tama siya. Safe na safe sa akin sa Ate Beth dahil hindi ko man lang magustuhan ng mga textmate niya. Ganun pa man ay pinanindigan ni Ate Beth ang pagiging panganay sa amin kaya naman kahit na binabara siya lagi ni Lani ay hindi niya ito pinapatulan. Sadyang malawak ang pangunawa ni Ate Beth at mahaba ang kanyang pasensya. Ang kulang lang sa kanya, pagmamahal. At yun ang dahilan kung bakit lagi siyang nakikipag-textmate dahil nagbabaka sakali siyang makatagpo siya ng boyfriend na magmamahal sa kanya. Noong first year kami, nakadalawang boyfriend siya mula sa mga nakatextmate niya. Hindi siya malandi sa totoo lang kasi kung malandi siya, hindi lang sana dalawa ang naging boyfriend niya mula sa mahigit 20 na kinatagpo naming mga textmates niya. Namimili din siya pero hindi itsura ang basehan niya sa pagpili ng lalaki kundi ugali. Gusto niya yung mabait, mapagmahal, at kaya siyang ipagtanggol. Si Kuya Benji ang una niyang naging boyfriend sa unang taon naming magka-roommates. Hindi naman pangit si Kuya Benji. Baduy lang pumorma kasi hindi nga mayaman at hindi lang bagay sa kanya ang army cut niyang buhok kasi nga officer siya sa ROTC. Nagtagal sila ni Kuya Benji ng 4 months. Ramdam daw kasi ni Ate Beth na hindi seryoso si Kuya Benji sa kanya. Pansin daw kasi niya na kapag magkasama sila sa labas, sa mga pampublikong lugar, ay masyadong malikot ang mga mata ni Kuya Benji sa mga magagandang babae na nakakasalubong nila. Sumunod namang naging boyfriend niya si Kuya Cliff at nagtagal sila hanggang March, end of school year. Nag-break lang sila kasi nag-transfer si Kuya Cliff sa Bulacan at hindi naniniwala si Ate Beth sa long-distance relationship. Sa mga relationship ni Ate Beth sa dalawang lalaking yun, kung titingnan mo sila parang hindi na sila magkakahiwalay. Parang sa kasalan na nga hahantong ang lahat. Pero noong makipaghiwalay si Ate Beth sa dalawang lalaking yon, bumilib at humanga ako sa kanya. Kasi kahit minsan hindi siya umiyak. Nalungkot lang siya. Nakikita ko siya lalo na kapag nag-iisa siya. Malalim ang iniisip niya. Pero sa harap naming magkakakwarto, never siyang nag-emote. Kaya bilib ako kay Ate Beth. Noong sumapit ang bakasyon matapos ang unang taon namin sa college, magaan pa naman ang loob kong makasalamuha ang pamilya ko nung bakasyon kasi hindi pa ako gaanong guilty. I mean, may mga nagawa akong hindi tama na hindi alam ng family ko pero hindi naman masasabing kasalanan ng mga yon. Ang pagsama-sama ko lang naman kay Ate Beth, ang mga kapalalo ang masasabi kong hindi okay at syempre ang pag-a-absent ko kapag may gimmick kami na Ate Beth. Maliban sa mga ito ay wala akong nagawang ibang kasalanan. Hindi ako nakipag-boyfriend. Ito ay naiiwasan ko kahit na maraming nagtatangkang manligaw ng mga kaklase ko at mga kapit boarding house namin. May mga kaibigan din sina Kuya Benji at Kuya Cliff na nirereto nila sa akin pero wala naman akong magustuhan sa kanila. At dumaan nga ang unang taon ko sa college na wala akong boyfriend kaya nanatili akong never been kissed and never been touched. Nakaramdam lang ako ng konting inggit kina Jerome at Mina, mga pinsan kong sa Maynila nagsipag-aral. Nagkita-kita syempre kami nung bakasyon na at ang laki ng pinagbago nila. Nangingintab ang kaputian ng mga balat nila. Hindi ko lang din alam kung may isang bagay din silang kinainggitan din sa akin. Sabi kasi ni Mina, "Insan, anong meron sa Tugigaraw? Masaya bang mag-aral doon?"
Wala. Ganun din, sagot ko. Alam kong malabo ang sagot na yun pero hindi ko na binago pa. Kaso ang sagot ni Mina, maganda kasi ang aura mo insan eh. Parang hindi ka man lang na-stress ni minsan. Dati pa rin yung mukha mo. Parang hindi ka nga tumanda. Noon ay tinitigan ko sandali ang mukha ng insan kong ka-age ko lang at napansin kong malaki ang itinanda na mukha niya. Pero nagsinungaling ako. Ikaw din naman insan eh. Ang ganda-ganda mo pa rin. Actually, lalo ka pang gumanda kasi ang puti-puti mo lalo. Inggit nga ako sa inyo ni Jarom eh. Sa Maynila kayo nag-aaral. Sabi ko pero natigilan ako bigla sa sagot ng pinsan ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa insan. Nahihirapan na ako. Parang maiiyak niya sabi niya. Bakit? Alalang tanong ko pero pilit niyang pinasaya ulit ang mukha niya sabay tanong ng, hindi ka ba, wala ka ba bang boyfriend insan? Tanong niya. Wala pa, mabilis kong sagot. Bakit ikaw meron na ba? Tanong ko pero ang sagot niya, crush. Imposibleng wala kang crush sa school nyo. Ganito ang tanong niyang sagot sa akin. Meron pero hanggang dun lang. Sagot ko kasabay ng pananariwa ng mukha ni Alec sa imahinasyon ko. Tuloy ay talagang na-miss ko si Alec at hinangad kong sana matapos na ang summer vacation para muli ko na namang makita ang kagwapuhan ni Alec na siya talagang nagdudulot ng mumuntun kilig sa puso ko. Pagkatapos ng summer vacation ay sumapit muli ang pasukan na hindi pa rin naman kaagad regular pero halos lahat ng mga dati kong kaklase ay pumapasok na. Bahagya lang ako nakanaman ng lungkot dahil ang tao na gustong-gusto kong makita ay wala. Wala si Alec at iba na ang kasama ni Robert. Bagong kaklase namin, si Bricks, transferee. May itsura, maputi, matangkad, pero dugyot, tingnan dahil may mga hikaw siyang silver. Meron pa siya sa dila, mayabang pa at may pagkabastos. Ngiti pa lang ni Bricks maaasar ka na. At ang nakakainis pati si Robert na dating mabait at mahiyain noong sila pa ni Alec ang magbarkada ay parang naimpluwansyahan na rin sa kayabangan ng bago niyang barkada na si Bricks. Gusto kong lapitan noon si Robert at usisain siya tungkol kay Alec. Pero hindi rin kasi kami close ni Robert at lagi niya pang kasama ang kinabubisitan kong si Bricks. Kahit makita ko pa lang ang anino na Bricks, naaalibadbaran na ako. Hindi ko nga siya pinapansin at magiging masaya ako sa buhay ko sa habang buhay kong pag-iwas kay Bricks. Pero kung bakit the more na iniiwasan ko siya, ay parang nararamdaman naman niya ito at talagang hindi ko ini-expect ang pagharang niya sa akin sa koridor nung hapong yon. Hi, CK! Sino kausap mo? Ikaw, CK? Tawag mo sa akin? crush ko. Ganun ba? CHE. CHE? Ano naman yung CHE? Check! Everybody knows. At ang sobrang nakakainis pa kapuso mula noong supladahan ko si Bricks ay lalo pa siyang nangungulit. Nagpatulong pa nga siya kay Robert para manligaw sa akin. Nakakadaman na rin ako ng inis kay Robert noon dahil parang nahawahan na talaga siya sa kapreskuhan ni Bricks. Pero prinangka ko si Robert noon na hindi ko gusto ang bagong kaibigan niya. Muntikod ko pa kang sinabi noon kay Robert na ang dati niyang barkadang si Alec ang gusto ko, pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Kaya lang may isang gabi, actually, hindi pa naman masyadong gabi, naglakad ako pa uwi mag-isa nang matigilan ako nang makita ko kung sino ang lalaking lalabas ng gate ng isang bahay malapit lang sa kasera namin. Nakapambahay lang siya at kaagad din siyang ngumiti nang makita niya ako. Hi, kumusta? Nakangiting tanong niya.
Kaagad akong na-mesmerize sa ngiting yun na kay tagal ko na ring hindi nakikita. Okay lang, sagot ko. Saan ka pupunta? Tanong niya. Uuwi, diyan lang ako nakatira. Sa pang-apat na bahay, sagot ko. Habang dama ko pa rin sa dibdib ko ang hindi maipaliwanag na nerbiyos. Madilim na. Lika, ihatid na kita, sabi niya. Hindi ako tumutol dahil ang totoo, yun ay isa sa mga pangarap ko. Ang ihatid at sunduin ako ni Alec. Nag-transfer ka ba, Alec? Tanong ko. Hindi. Nag-shift lang ako. Hindi ko kasi kaya ang nursing eh. Hindi kasi ako kasing talino nyo, sabi niya. Malambing ang boses niya at napakaswabe sa pandinig ko. Anong course mo ngayon? Public ad. Schoolmate pa rin tayo. Nakasalubong nga kita minsan eh. Nginitian kita pero hindi mo naman ako pinansin. Sabi niya. Talaga lang sigurong hindi kita nakita. Pasensya ka na, Alec. Nahihiyang sabi ko. Noong matapat na kami sa kasera ko ay nagpaalam na siya pero sana hindi pa. Gusto kong kunin ang number niya pero nahihiya ako kaya salamat, Alec ha. Sabi ko na lang noong magpaalam siya. Pero pinanood ko pa talaga ang paglakad niya palayo. Naka-jersey shorts lang siya noon at ang ganda ng hugis ng mga binti niya. Siksik sa laman. Napaka-athletic. Lumingon ka pa, lumingon ka pa, lumingon ka pa. Bulong ko sa sarili ko noon sa hangin. Pero nabigo ako dahil dumiretso si Alec. At hindi na muling lumingon sa akin. Hindi nagsawa ang isip ko sa kaiisip sa ginawa ni Alec na paghatid sa akin. Hindi ko itinago sa mga ka-roommates ko ang kilig na naramdaman ko noon. Sumigaw pa ako at sila'y tuwang-tuwa. Sinabunutan pa ako ni Ate Beth dahil bakit daw hindi ko pinakilala sa kanila si Alec. Ate naman hindi ko pa naman siya boyfriend. Tsaka na lang pag boyfriend ko na siya, sabi ko. Niyakap naman ako ni Bianca at ang sabi niya, sana maging boyfriend mo siya. If that happens, magkikipag-boyfriend na rin ako. Sana nga, manligaw, sagot ko. Paano kung hindi? Narinig kong sabad ni Lani na siyang laging negatibo tungkol sa love life. Di gagawa ng paraan, mabilis namang sabad ni Ate Beth. Anong paraan? Tanong ni Bianca. Pumost pa si Ate Beth sa harapan namin bago siya nagsalita. Magandang senyales ang ginawa niyang paghatid sa'yo, Che. Kung hindi ka niya type, kahit habulin ka pa siguro ng aso sa kalsada, tatawanan ka lang niya. Kaso nagpakita siya ng concern sa'yo, kaya inihatid ka niya. The only problem is, hindi na kayo magkaklase, at hindi na kayo nagkikita everyday. Baka busy na siya. So ang paraan na gagawin mo, Che, is gagawa ka ng ways para magkita kayo everyday. Nakuha ako ang point ni Ate Beth sa sinabi niyang yun. Kaya naman mula noon kapag hapon, na may 5 to 6 p.m. class ako, ay naglalakad lang ako pa uwi sa pagbabakasakaling makita ko ulit si Alec. Pero sa loob ng 2 linggong ginawa ko yon ay nabigo ako. Kahit nung tag-ulan na, actually hindi pa naman umuulan nung pauwi na ako, pero biglang umulan nung nasa kalsada na ako. Kaso, biglang umulan nang matapat na ako sa tirahan ni na Alec. Nasa gate siya at may hawak siyang payong na para bang inaabangan talaga niya ang pagdaan ko. At nang makita niya ako ay patakbo siyang lumapit sa akin at idinikit niya ang kanyang katawan sa akin upang magkasya kami sa ilalim ng payong. Ang sobra pang tumangay sa akin, palipad sa heaven ay noong akbayan ako ni Alec pero narinig kong sinabi niyang, dikit ka dito para hindi ka lalong mabasa, sabi niya. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko noon, kapuso. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak sa sobrang tuwa.
Inihatid niya ako hanggang pinto ng kasera namin at nasa salas noon sina Ate Beth. Namangha sila, kitang-kita ko sa mukha nila ang pagkamangha dahil nakita na nila si Alec. Tumanggi si Alec sa imbitasyon naming tumuloy muna siya. Agad din siyang nagpaalam pero alam kong hindi sapat ang simpleng thank you ko sa ginawa niya sa akin. Kahit basang-basa ako ay niyakap ako ni Bianca at Ate Beth sabay sabing, "Ang gwapo nga niya, Cheche." "Yan ang may taste, Ate Beth." Narinig ko namang sabi ni Lani. Pero hindi ko yun pinansin dahil pakiramdam ko noon ay nakalutang pa ako sa ulap dahil sa ginawa ni Alex sa akin. Hindi ko pinagsawa ang sariwain sa isip at damdamin ko ang pagkakataong o ang pagkakapatong ng kamay ni Alex sa balikat ko. Ang init ng kanyang katawang dumaiti sa bisig ko nang nasa ilalim kami. Ng kanyang payong sobrang talagang heaven ang damdaming naramdaman ko. Noon na rin kapuso dumalas sa mga gabing lagi ako ang pinakahuling nakakatulog. Iniisip ko sila lagi si Alec at napapaluha ako sa kalituhan. Sabi ko noon, bakit niya ginagawa sa akin yung ganun? Kung gusto niya ako, bakit hindi niya ako puntahan dito sa kasera? Bakit hindi niya ako abangan sa gate namin o gate nila tuwing hapon? Bakit hindi niya kunin ang CP number ko? Muli akong naulanan dahil sa paglalakad pa uwi kasi tag-ulan talaga noon. Pero nakarating ako ng kasera ng basang-basa dahil walang Alec na umantabay sa pagdaan ko. Nakita ko rin ang lungkot sa mukha ng mga ka-roommates ko noon pero walang nagsalita sa kanila dahil alam kong ayaw nilang madagdagan ang disappointment ko. Nahihirapan na ako noon, kapuso. Mahal na mahal ko na si Alec pero hindi ko siya maunawaan. Natapos ang semester na yon na para akong nakabitin sa damdamin ko para kay Alec. Gusto ko siya. Gusto ko siya lang. Gusto kong siya ang una at huli. Pero hindi ko pa rin talaga sure kung gusto rin niya ako. Noong sem break gaya ng dati ay walang sandaling hindi ko siya naisip. Hanggang sa may naisip ako, kapuso. Natakot ako sa idea na pumasok sa isipan ko pero gusto kong gawin yon alang-alang sa sigaw ng puso ko. Magsi-shift ako. Iiwan ko ang nursing. Magpa-public ad din ako. Kahit alam kong isusumpa ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang nag-shift ako nang hindi nagpaalam sa kanila, ay ginawa ko, kapuso. Pati sa mga roommates ko ay hindi ko muna sinabi kaagad na nag-shift na ako kasabay ng dalangin na sana ay maging classmate ko si Alec. Unang araw ng klase ko sa public ad, wala si Alec sa classroom. Lutang ang isip ko noon dahil nakukonsensya pa rin ako sa ginawa ko. Naiisip ko kasi ang parents ko. Hindi ko gustong umuwi ng maaga noon kahit wala na akong klase dahil parang gusto ko rin munang umiwas sa mga roommates ko. Malaki kasi ang tiwala nila sa akin at alam kong mahal nila ako kaya't nagigilty ako dahil may isang bagay akong ginawa na hindi nila alam. Natatakot din akong lalaitin nila ako kapag nalaman nilang nag-shift ako, lalo na si Lani. Kapag nalaman niyang nag-shift ako alang-alang o dahil kay Alec. Kaya nung hapong yun naglakad ako papuntang City Mall at nung nasa tapat na ako ng Greenwich, ay natigilan ako nang makita ko si Alec. Kumakain ng pizza at may katabi siyang bata na kamukha niya. Sa harap niya, ang mama nila.
Ang cute-cute din ng kapatid ni Alec. Na-imagine ko na ganun din siguro siya ka-cute nung maliit pa siya. Hindi nila ako nakita. Hindi ako nakita ni Alec pero nakita ako ng mama niya. Lumakad ako papuntang second floor ng City Mall sa mga bilihan ng pirated DVDs. Bumili ako ng 3 love stories. Then tumingin din ako ng mga China phones kahit hindi naman ako bibili. Si Alec pa rin ang nasa isip ko. At nung pababa na ako, natigilan ulit ako nang makasalubong ko sina Alec. Ako ang bumati sa kanila at sinadya kong gawing matamis ang smile ko lalo na sa mama niya. Nakatingala din sa akin noon ang cute na kapatid ni Alec na noon ay nagawa ko pang marahang pisilin ng pisngi niya. Dati kong kaklase sa nursing, pakilala niya sa akin sa mama niya. Hello po. Bati ko sa mama niya na noon ay bahagya namang ngumiti at tumango. Pero si Alec ay walang kangiti-ngiti noon. Ewan ko kung bakit. Siya pa ang humila sa kapatid niya upang tumuloy na sila sa pag-akyat. Ako naman ay bumaba na. Ramdam kong may pagka-istrikta ang mama ni Alec. Parang hindi niya ako gusto. Kaya lang naisip kong hindi ko siya pwedeng husgaan kaagad. Alam kong mabait siya kasi mabait si Alec. Sino ba namang magtuturo kay Alec ng kabutihan kundi ang mama niya, di ba? Siguro kung nagduda man sa akin ang mama ni Alec is because baka inisip niyang may relasyon kami ng anak niya. At natural lang sa karamihan ng mga parents na hindi matuwa kapag may GF na ang anak niya habang nag-aaral pa. Inunawa ko yon sa part ng mama ni Alec. Hindi yun negatibo para sa akin dahil sanay ako sa ganon. Natuwa ako ng sobra ng sumunod na umaga. Papasok pa lang ako ng classroom nang makita ko si Alex sa second row ng mga upuan. Hindi niya ako nakita kaagad kasi may binabasa siyang text. Pero parang naramdaman yata niyang nakatingin ako sa kanya. Napalingon siya sa akin at nakita ko kung paano siya nagulat nang makita niya ako. Bagya akong ngumiti noon habang siya'y nakatitig pa rin sa akin. At masaya ako dahil kaklasmate ko siya sa subject na yun. Nung matapos ang klase at palabas na kami ni Ira ng classroom upang lumipat sa next classroom namin ay hinabol ako ni Alec. Hinila pa nga niya ang braso ko. Charmelita, narinig kong tawag niya sa pangalan ko. Bahagya akong napahiya dahil may nakarinig sa pagsambit niya sa kompletong first name ko. Agad ko naman siyang nilingon, kasabay ng pagbayo ng dibdib ko dahil sa nervyos. Pero isang boses lalaki ang narinig kong tumawag sa pangalan ni Alec. Paglingon ko'y ang professor namin ang tumawag sa kanya at mabilis niya itong nilalapitan. Noon ay hinila naman ako ni Ira upang kami tumuloy na sa susunod naming classroom. Pareho kaming bago ni Ira sa public ad. Galing naman siya ng Eduk Department. Abala ang isip ko noon sa paghula kung ano kaya ang sasabihin sa akin ni Alec nung tinangka niya akong habulin. Hindi ko na siya kasi kaklase sa sumunod naming subject, pero siya pa rin the whole time ang laman ng isip ko. Noong pauwi na ako bandang 6:00 pasado ng gabi, sinadya kong maglakad ulit para makita ako ni Alec. Nakita niya nga ako pero may kasama siya sa harap ng tirahan nila. 2 lalaking ka-boardmate niya. Tumango lang siya sa akin. Wala siyang ngiti at hindi siya lumabas ng gate para kausapin ako. Hindi ko maunaawaan ang sarili ko noon. Parang nasasaktan ako, nagigilty. Sa kalsada pa lang ay babalong na talaga ang luha ko pero pinigilin kong umiyak. Pero pagdating ko ng kasera, pagpasok ko pa lang ng kwarto ay si Lani ang nasa loob. Siya lang. Pero kahit alam kong lalaitin niya ako ay pinakawalan ko ang luha ko. Nagtaka siya sa pag-iyak ko bigla at nag-alala siya. Lumapit siya sa akin at kagad niya akong niyakap sabay tanong, anong nangyari, Che?
Pagsalita ka, ano bang nangyari? Noon Kapuso ay nag-open up na ako kay Lani kahit alam kong huhusgahan niya ako dahil siya yung tipong priority niya sa lahat ang studies niya. Inaasahan kong maririnig ko kay Lani ang mga salitang bobo, tanga at nakahanda ako. Pero mali ako dahil hindi nagsalita ng masakit si Lani sa akin. Sa halip ay, naunawaan kita, Che. Pero sana nagsabi ka muna bago ka nag-decide na mag-shift para sana napayuhan muna kita. Wala nang silbi ngayon ng payo ko kasi nakapag-shift ka na. Pero sana lang, Che, kahit public ad ka na ngayon, pagbutihin mo pa rin ang studies mo at kung pwede lang, kahit alam kong mahirap para sa'yo, kung pwede lang huwag kang masyadong magpatangay sa damdamin mo. Parang nagmamakaawang sabi pa ni Lani. Alam ko kung ano ang iniisip ninyo tungkol sa akin, Che. Nerd ako, studios, galit sa love. Puro academic books ang binabasa ko and I hated romance pocket books. May rason ako, Che. May rason ako kasi naranasan ko ng magkamali at masaktan. Alam mo, Che, valedictorian sana ako. From first year to third year, consistent top 1 ako. But I fell in love. And it was messy. Ang daming naging problema until I lose control of myself. Nawala ako sa focus during my final year sa high school kaya yun. Bumagsak ako sa salutatorian. And of course, nagsisi ako. Kaya naunawaan kita dahil nabulag din ako minsan sa pag-ibig. At natural lang sa isang taong bulag sa pag-ibig ang hindi na nakikita kung ano ang tama at mali. Gaya mo ngayon. Tatlong subject lang ang magkaklase kami ni Alec. Pero ramdam kong parang iniiwasan talaga niya ako. Hindi ko mapigilan ng laging mapalingon sa kanya sa tuwing magkaklase kami at madalas ko ring mahuli na nakatingin siya sa akin. Kung minsan kapag lilingon ako, agad din siyang lilingon na para bang nararamdaman niyang lilingunin ko siya. At kapag nagkatutukan ng mga mata namin, ako ang unang babawi dahil syempre nahihiya ako. Nakakabaliw. Binala kong patayin ang damdamin ko para kay Alec dahil nahihirapan na ako pero hindi ko magawa. Actually, the more na tinatangka kong kalimutan siya, the more naman na ayaw siyang bumitaw sa puso at isipan ko. May isang araw pa ng Sabado, hindi umuwi ang mga roommates ko. Naisipan naming manood ng sine. Kami ni Bianca ay sa likod ng tricycle driver pumisto. Nang mapadaan kami sa harap ng kasera ni Alec, nakita ko sila sa gate. Kasama ang mama niya at ang kapatid niyang maliit na cute na cute. Nakita kong humalik si Alec sa mama niya. At ang cute na bata naman ay humalik kay Alec. Paalis na siguro ang mama niya kasama ang cute niyang kapatid. Iniisip kong dinalaw lang nila si Alec. Napangiti ako noon dahil napaka-positive nun sa akin. Yung malaman na sweet na anak si Alec, na sobrang close siya sa mama niya at sweet din siya sa kapatid niya. Ganon ang gusto ko sa lalaki, Kapuso. At dahil doon alam kong napaka-imposible kong iwaglit si Alec sa puso ko. Mahal na mahal ko na siya at kung sakaling hindi maging kami, ang isang kagaya pa rin niya ang papangarapin kong maging boyfriend o asawa. Because for me, Alec is perfect.
Nagkaroon ng party ang public at department. Ginanap yun gabi. Nag-attend ako at sinadya kong pumorma ng gusto. Usapan kasi namin yun ni Ira. So nag-dress ako, black silk na may ruffles sa neckline, maiksi ang manggas at above the knee, kaya bagyang lumitaw ang maputi kong mga hita. Nag-heels din ako noon, si Ira naman naka-yellow ng blouse at black na pencil cut na skirt. Sobrang sexy din si Ira noon. Ganoon din ang halos lahat ng mga kaklasmate namin. Walang ibang hanap ng mga mata ko noon kundi si Alec. Pero hindi ko siya mahanap nung una. Nung lumabas kami ni Ira upang mag-CR, nakita ko si Alex sa lobby. Kausap niya si Barry. Napatitig bigla si Alex sa akin. Hindi siya nakaporma. Nakamaong pants at t-shirt lang siya, pero of course, kahit sino o kahit ano ang suot niya, siya pa rin ang pinakaguwapo para sa akin sa buong public ad department. Hindi lang maalis sa isipan ko kung ano ang ekspresyon ng mukha ni Alec nang makita niya akong nakadress. Kinikilig ako of course sa idea na baka nagandahan siya sa akin. Pero nung bumalik na kami ng party area, hindi ko na siya mahagilap. Nawalan na tuloy ako ng saya dahil hanggang sa matapos ang party, bandang 10:00 ng gabi, ay hindi ko na nakita si Alec. Naghiwalay na kami ni Ira dahil iba ang tirahan niya. Sumakay ako mag-isa sa tricycle. Noong nagbabayad na ako sa driver, nung nasa harap na ako ng gate ng kasera namin, parang naramdaman kong may tao sa gilid. Paglingon ko, nakita ko si Alec. Noong umalis na ang tricycle, lumapit sa akin si Alec. Hindi ko mapigilan ng malakas at mabilis na pagtibok ng puso ko noon. Gusto kong isiping parang panaginip lang yun, pero bakit hindi masaya si Alec? Seryoso ang mukha niya. Actually, parang iiyak na parang galit. Hindi ko mahulaan ang damdamin niya. Hanggang sa narinig ko siyang nagsalita. Bakit mo ako sinundan? Tanong niya. Nagtaka ako sa tanong na yon. Sagutin mo ako, Che. Bakit mo ako sinundan? Umalis na nga ako sa nursing. Sumunod ka pa sa public ad. Ano bang gusto mo? Bakit mo ako sinusundan? Nagtaka ako sa mga tanong na ito ni Alec, pero hindi ako handang magsalita upang idepensa ang sarili ko. Sagutin mo ako, Che. Sabi niya, pero nalito ang isip ko nang makita kong parang iiyak na siya. Pero bago pa ako makapagsalita, ay biglang inilapit ni Alec ang mukha niya at namalayan ko na lang na sakmal na ng mga labi niya ang mga labi ko. Hindi ako nakagalaw. Nakadilat ang mga mata ko nung una. My God, first kiss ko yun, kaya nagulat ako. Pero nang magtagal, nang manamnam ko na ang init at lambot na mga labi ni Alec, noon na rin ako napapikit. Kung ano man yun, wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, masarap yun sa pakiramdam. Hindi ko alam kung gaano katagal ang halik na yon. Nahimasmasan na lang ako nang bumitaw na si Alex sa paghalik sa akin. Nakita ko nakatitig pa rin siya sa akin at may luha sa mga mata niya. Ako naman ay parang naubusan ng hangin sa baga ko. Ano bang gusto mong mangyari, Che? Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang sagot sa tanong na yon. Mahal mo ba ako, Che? Tanong niya. Kaya nga kita sinundan. Mahinang sabi ko. Mali, Che. Sana hindi mo yun ginawa. Alec, gusto ko kasi lagi kitang nakikita. Mali nga, Che. Umalis na nga ako sa nursing dahil gusto kitang iwasan.
Sumunod ka pa. Sorry. Sagot ko. Sorry, Che, mali ang ginawa mo. Kahit mali na, nagawa ko na eh. Hindi pang alam ng mga parents ko na nag-shift na ako. Magagalit sila kapag nalaman nila. Pero gusto ko siyang mapalapit sa'yo. Sabi ko pero parang lalo siyang naaburido nang marinig niya ang sinabi ko. Ipinunas niya ang 2 palad niya sa kanyang mukha, tsaka siya muling humarap sa akin. Iwasan mo na ako, Che. Iiwasan na rin kita. Pero bakit, Alec? May girlfriend ka na bang iba? O strict na ba ang mama mo? Ayaw ba niya magka-girlfriend ka habang nag-aaral ka pa? Nauunawaan ko naman yun eh. Lumaki ako sa ganung uri ng panuntunan sa mga magulang, Alec. Istrikto ang parents naming magpipinsan, kaya nga never ba akong nagka-boyfriend. Kinauunawaan kita. Huwag ka nang magalit sa akin. Huwag mo lang akong iwasan. Sabi kong hindi na napigilan ng pag-agos ng luha ko. Che, mahal na mahal din kita. Nung una pa lang kitang makita sa classroom nung nursing pa ako, minahal na kita. Umalis ako para iwasan ka, kasi ayokong ma-inlove sa'yo. Pero bakit, Alec? Bakit ayaw mong ma-inlove sa akin? Isang malalim na titig ang itinugon niya sa tanong ko. Alec, bakit? Che, basta mag-iwasan na lang tayo, okay? Hindi na tayo pwede. Mag-aral ka na lang mabuti. Ako na lang ang lalayo sa'yo para magiging madali sa'yo na kalimutan mo ako. Sabi niya tsaka humakbang palayo sa akin pero sinundan ko siya. Hindi pwedeng ganun lang, Alec. Umiiyak na sabi ko. Mahal na mahal kita. Ano bang problema doon? Bakit kailangan mo akong iwanan? Ano bang problema mo? Sunod-sunod kong tanong. Noon ay tumigil siya sa paglalakad at hinarap niya ako. Okay, sabi niya. Nasa'yo na kung ikakalat mo ang tungkol dito, Che. May asawa na ako. Yung babaeng kasama ko sa City Mall, na akala mo mama ko, yun ang kinakasama ko. At yung bata na akala mo'y kapatid ko, anak ko yun. Sobra ang pagkagulat ko sa sinabi ni Alec na asawa niya ang inakala kong mama niya at anak niya ang inakala kong bunsong kapatid niya. Pero siyempre hindi ako kaagad naniwala. Imposible yan, Alec. Wala ka bang maisip na idadahil ang iba para iwasan ako? Alam kong hindi ka maniniwala. Pero yun ang totoo. Bakit ilang taon ka na ba? Ilang taon na siya? 19 na ako. 41 siya. 3 taon naman si Simon, ang anak namin. Noon kapuso ay hindi na ako nakaimik. Siya, I'm sorry. Narinig kong sabi niya. Hindi pa rin ako naniniwala. Sabi ko sabay takbo sa gate. Ang landlady namin ang nagbukas ng pinto. Ay may tanong sa akin dahil nakita niya akong umiiyak pero hindi ko siya pinansin. Diretso ako sa kwarto namin at si Bianca ang nagbukas ng pinto. Agad din siya nag-alala nang makita niyang lumuluha ako. Bumaba naman na noon si Ate Beth mula sa upper deck ng katre at maraming siyang tanong sa akin. Tulog na si Lani pero nagising din matapos mag-ingay ang dalawa. Anong nangyari? Paulit-ulit nilang tanong pero hindi ko sila nasagot dahil biglang nag-ring ang cellphone ko. Bagong number. Ibinigay ko kay Lani ang phone para siya muna ang sumagot. Si Alec daw. Narinig kong sabi ni Lani sabay abot sa akin ng phone. Nagtatanong ang mga anyo ng mga ka-roommates ko noon. Sinong Alec to? Tanong ko. Si Alec,
Yung kausap mo kanina. Paano mo nakuha ang number ko? Matagal nang nasa akin ang number mo. Kinuha ko kay Ira noon pa. Siya makinig ka sana sa akin. Nahihirapan din ako sa sitwasyon natin dahil mahal na mahal din kita. Hindi mo alam kung paano ko pinipigilan ang sarili ko na mahalin ka. Noon pa sabi ko iiwasan na kita. Pero hindi ko namamalayan ang sarili ko na nasa gate na ako ng kasera namin kapag gabi at inaabangan kita. Tama na, Alec. Lalo lang akong nasasaktan sa mga sinasabi mo. Wala din naman patutunguhan to, di ba? Pwede kitang ipaglaban, Che. Pwede ko siyang iwanan. Natigilan ako sa sinabing ito ni Alec. Gusto mo ba, Che? Gusto mo bang iwanan ko siya para sa'yo? Ang hirap na naging sitwasyon ko noon, Kapuso. Hindi ko sinave ang number ni Alec. Sinadya ko dahil gusto ko na rin siyang iwasan kahit alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung gaano ko siya kamahal. Naisip kong ganoon din ang ginawa ni Alec. Sinikap na rin niyang umiwas sa akin dahil yun naman talaga ang tama kahit masakit at mahirap. Hindi siya pumapasok ng school. Ilang araw kong sinadyang antabayanan siya sa mga subjects na magkaklase kami pero wala siya. Hindi siya pumapasok. Hanggang sa may isang gabing may tumawag sa akin. Bagong number. Babae. Si Cheche ba ito? Magalang na tanong niya. O sino to? Si Mercy ito. Nandito ako sa harap ng boarding house ninyo. Pwede ba kitang makausap? Sinong Mercy? Ako yung kinakasama ni Alec. Gusto lang sana kitang makausap, please. Narinig kong sabi niya. Noon ay ninervyos na ako at sinabi ko na kaagad yun kay Ate Beth. Sinamahan ako ni Ate Beth upang harapin si Ate Mercy. Nakangiti siya nung puntahan namin siya sa labas ng kasera. Ikaw pala si Cheche. Tama pala ang sinabi ni Alec. Maganda ka at bagay kayo. Ano pong kailangan mo? Tanong ko. May sakit si Alec ngayon. Kaya hindi siya nakakapasok. Kilala ko siya kapag may problema siyang mabigat. Nagkakasakit talaga. Alam mo, Cheche, 14 years old lang siya nung magsama kami. Mahabang kwento at alam kong hindi mo alam ang tungkol sa amin ni Alec. Kung paano kami nagkatagpo, pero kung gusto mo pumunta tayo sa isang lugar kung saan pwede tayo mag-usap. Isama mo siya. Turo niya kay Ate Beth. Kapuso, sumama nga kami kay Ate Mercy. Una sa harap ng cathedral namin balak pumunta pero sarado naman ang gate kaya't sa Rizal Park kami nagtungo. May ilang tao doon pero tahimik nga at pwedeng mag-usap doon. Kapuso, nakinig akong mabuti sa mga kwento ni Ate Mercy tungkol kay Alec. At habang nakikinig ako sa salaysay niya, ay may mga pagkakataon talagang napapaluha ako dahil sa matinding awa ko sa naging buhay ni Alec noon. Kung titingnan mo siya ngayon, hindi mo iisipin na pinagdaanan ni Alec ang mga ganong pangyayari sa buhay niya. Batang kalye daw si Alec nung makilala niya ito sa Pampanga. Ulilang lubos si Alec at nabubuhay lang si Alec sa pagbibenta ng kanyang murang katawan sa mga bading.
Isa sa mga baklang yon ay kaibigan at ka-apartment ni Ate Mercy noon. Inaabuso daw ng bakla si Alec noon. Pinagtatrabaho kapalit ng pagkain at konting pera. Doon naglapit ang loob nila. 29 years old na daw noon si Ate Mercy. Dati siyang may ka-live-in partner pero iniwan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya. Pero ang bata sa sinatupunan niya ay ipinalaglag niya dahil sa kawalan ng magawa. Noong una, ayon kay Ate Mercy, inisip lang daw niyang ampunin ang binatilyong si Alec at ituring bilang anak. Itinakas nga niya ito. Inilayo niya si Alec sa kaibigan nitong bading hanggang sa napadpad sila dito. Dito na nagtrabaho si Ate Mercy. Dito na nabuo ang kanilang relasyon, hindi bilang mag-ina, kundi bilang mag-asawa. Kahit sobrang alanganin sila sa edad. Sa dulo ng kwento ni Ate Mercy ay ang mga salitang, "Mahalaga sa akin si Alec. Mahal ko siya at ayaw ko siyang nahihirapan, Cheche. Masaya na ako na mayroon kaming isang anak ni Alec. Pwede na akong tumanda kasi may mag-aalaga na sa akin pagdating ng araw. Ito yung anak namin. Kung ang makakapagpaligaya kay Alec ay yung magkaroon siya ng kalayaan para mahalin ka niya, palalayain ko siya, Cheche. Hindi naman kami kasal. At alam kong kayo talaga ang magkabagay." Hindi ako nakaimik sa sinabing ito ni Ate Mercy. "I-save mo ang number ko, Cheche. Tawagan mo na lang ako kung anong magiging desisyon mo. Hindi ko na kasi kayang nakikita si Alec na nahihirapan. Madalas siyang nakatingin sa malayo. Ang lalim ng iniisip niya. Kaya tuloy nagkasikip na siya. Nabasa ko ang mga text niya sa'yo sa cellphone niya. Kaya nalaman ko ang number mo. Sabi niya tsaka tumayo na. Uuwi pa daw kasi siya sa bahay nila na nasa labas ng Tugigaraw. Sinadya lang daw talaga niya akong makausap at hindi alam ni Alec na nakipagkita siya sa akin. Bago siya umalis ay may sinabi pa siya. Ang sabi niya, "Cheche, hindi ako galit sa'yo, ha? Mahal na mahal ko si Alec pero ayaw ko siyang magdusa habang buhay dahil sa akin. Alam kong darating at darating kami sa puntong ito na magmamahal siya ng iba. Kung hindi man maging kayo, Cheche, alam kong makakatagpo pa rin siya ng ibang babae. Ikaw lang kasi ang nauna so far." Sinabi ba niya sa'yo, ate, na naiiwanan ka niya na? Tanong ko. Hindi pa. At ayaw kong siya ang kusang gagawa nun. Mabait si Alec, Cheche. Alam kong iniisip din niya ang damdamin ko, kaya ang gusto ko ako mismo ang magpapalaya sa kanya kung maipapangako mo lang sa akin, Cheche, na mamahalin mo siya at hindi mo siya pababayaan. Hindi ko po alam, ate. Sagot ko. Alam ko. Hindi madaling pagdesisyonan ito, Che. Kaya kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung sakaling iiwan na ako ni Alec at may ibang lalaking darating para sa akin, yung ka-age ko talaga, o hindi masyadong mas bata para sa akin, siguro pwede pa naman ako mag-asawa ulit. Kaya huwag mo akong intindihin, Cheche. Alec lang ang gusto kong intindihin mo. Sige po, tatawagan ko na lang kayo, sabi ko. Noon na siya nagpaalam dahil malayo pa nga ang uuwian niya.
nanatili kami ni Ate Beth sa konkretong upuan sa park. Nakatingin siya sa akin hanggang sa marinig ko siyang magsalita. Kawawa sa Cheche. Alam mo kung ako ang nasa kalagayan mo, makukonsensya ako na aagawan ko siya ng asawa. Pero Ate Beth, sinabi naman ni Ate Mercy na kung hindi man daw maging kami ni Alec, makakatagpo pa rin daw ng ibang babae si Alec. Ate Beth, tanggap na ni Ate Mercy na mawawala sa kanya si Alec. Mahal ko si Alec. Kesa naman sa ibang babae siya mapunta, edi sa akin na lang, di ba? Sa bagay, ganito ang maiksing pagsang-ayon ni Ate Beth. At alam kong tama ako. Nung makauwi na kami ni Ate Beth sa boarding house nung gabing yon at naikwento na namin kina Lani at Bianca ang nangyaring pag-uusap namin ni Ate Mercy, nagulat ako kasi iba ang pananaw nila, nina Lani at Bianca. Si Lani na expected na may pinakamatalinong opinyon ang tuminag talaga sa kamalayan ko. Teka, bakit ka maaawa sa babaeng yun, Che? Dapat lang sa kanya ang makarma. Imagine, parang anak niya na si Alec. Si Alec at the age of 14 noon, naging asawa niya. My goodness, anong klaseng babae siya? She's a pervert. Mataray na komento ni Lani. At hindi pa siya nakontento. At the age of 14, ang kailangan mo ay kalinga at pagmamahal ng isang ina. And having sex with Alec at that age is no doubt now known as sexual abuse, corruption of minor. No wonder sabik si Alec na makasama ang babaeng tunay niyang mahal. And that happens to be you, Che. Kaya paglaban mo si Alec. Ito ang tandaan mo, Che. Gusto ni Alec na maging normal ang buhay niya. At ikaw ang makakagawa nun. You can make his life normal with you by his side. Magiging normal ang buhay niya. Si Bianca naman kapuso noon ay sumang-ayon. Tama, Che. Besides, mahal mo naman si Alec, di ba? Kaya dapat lang natulungan mo siyang makawala sa babaeng yun. Deserving naman ni Alec ang maging masaya. At ikaw din. Ang laki ng sakripisyo mo sa kanya. Sinuway mo ang parents mo. Nag-shift ka ng kurso para sa kanya, kaya dapat lang na maging maganda ang resulta ng ginawa mong sacrifices. Kapuso, dahil sa opinyon ni na Bianca at lalo na si Lani, ay nakagawa ako ng isang desisyon. Tinext ko si Alec. Ang sabi ko sa kanya, kung magaling ka na, Alec, kailan nating magkita at mag-usap? Agad naman siya nag-reply at ang sabi niya, okay na ako. Miss na nga kita eh. At tama ka. Marami akong dapat sabihin sa iyo, Che. Kaya dapat lang magkita tayo. Sa linggo. Araw ng linggo nga nung magkita kami ni Alex sa boarding house mismo nila. Walang tao noon dahil nag-uwi ang mga boardmates niya. Agad akong niyakap ni Alec nung makapasok kami sa kwarto nila na halatang nilinis at inayos pa talaga niya. Ang bango ni Alec at gustong-gusto ko yung hagod ng katawan niya habang magkayakap kami. Pero napansin kong namumula ang mga mata niya na parang iiyak anumang oras. Napangiti ako dahil alam kong yun ay luha ng kaligayahan dahil sa wakas ay magiging malaya na kaming magmahalan. Yun ang gusto ko, yun ang sigaw ng puso ko, kaya yun ang sinunod ko. Aalis na kami dito. Narinig kong sabi niya, ha? Bakit? Hindi ba okay dito? Masungit ba ang landlady niyo? Tanong ko. Hindi, Che. Kami ni Mercy at ang anak namin aalis na dito sa Cagayan.
Lilipat na kami sa ibang lugar. Napatitig ako kay Alex sa narinig kong yun. Pero Alec, nag-usap na kami na Ate Mercy at sinabi niyang handa siyang ibigay ka sa akin. Alam ko, inamin niyang nakipagkita siya sa'yo. Siya, mahal kita. Pero may ibang lalaking mas karapat dapat sa pag-ibig mo kaysa sa akin. Pero ikaw ang gusto ko, Alec. Mahal ko din si Mercy. Mahalaga siya sa akin at ayokong iwanan siya. Utang ko ang buhay ko sa kanya at hindi kakayanin ng konsensya ko na iwanan siya. Malulungkot siya, masasaktan, at ayokong mangyari yun sa kanya dahil siya ni minsan hindi niya ako pinabayaan. Ni minsan hindi niya ako binigyan ng kalungkutan. Pero sinabi mo rin sa akin, di ba, Alec, na handa mo siyang iwanan para sa akin. Dahil nga mahal na mahal kita, kaya ako nasabi yun. Dahil ayaw ko mapunta ka sa iba. Pero hindi ako ganun ka-selfish, Che. Alam ko, may makikilala ka pang lalaki na malayong mas okay kaysa sa akin. Ayaw ko, Alec. Ikaw ang gusto ko. Che, nagpakita lang ako sa'yo para magpaalam. Hanggang dito na lang tayo. Hindi, Alec. Ikaw ang first love ko and please, huwag mo naman ganituhin ang unang pag-ibig ko kasi ayaw ko maging pangit ang memory ng first love ko. Hindi pangit ang first love mo, Che. Hindi pangit. Mali lang, pero hindi pangit. Mahal na mahal kita, alam mo yan. At yan ang dahilan kung bakit hindi pwedeng sabing pangit. Mali lang. Mali lang dahil nung magmahalan tayo, may iba nang nagmamahal sa akin. Noon, Kapuso, ay hindi ko na talaga napigilang mapagulgul sa pag-iyak. Goodbye, Che. Hindi kita makakalimutan. At susubukan kong magdasal na sana makatagpo ka ng iba. Napakasakit ng paghihiwalay namin ni Alec. Wala akong nagawa para gawing masaya ang first love ko. Nagpalit na siya ng number mula nung umalis sila, kaya nawalan na kami ng communication. Pero kahit mahigit 1 taon na ang nakalipas, hindi ko pa rin siya nakakalimutan. Nasasaktan pa rin ako kapag naalala ko siya. Pero sa ngayon sa tingin ko tama siya. Hindi pangit ang first love story ko. Mali lang. At hindi naman lahat ng mali ay pangit. Nung matapos ang semester na yon, pagkatapos umalis ni Alec, inamin ko sa parents ko ang pag-shift ko sa public ad. Nagulat si Mama pero si Papa ay mabilis na nagtanong, bakit daw ako nag-shift? Ano daw ang balak ko? Mabilis ang naging sagot ko kay Papa. Ayaw ko na kasi maging nurse. Gusto ko nang maging lawyer. After public ad, mag-enroll po ako sa law, sabi ko. Napangiti si Papa sabay sabing, "That's my daughter. It's a pleasant surprise, ha? I'm proud of you, anak." Sabi niyang nakangiti sa akin. Ngumiti din ako pero nakonsensya ako dahil palusot ko lang yon. Palusot lang pero pinanindigan ko dahil ayaw ko nang maulit na magsinungaling ako sa parents ko. Parents are always right. So ngayon, pinagbubuti ko ng sobra ang pag-aaral ko. Walang love life, walang landi.
Concentrated sa studies because I realize nga na parents are always right, especially with their reason kung bakit ayaw nila munang magkaroon ng relasyon habang nag-aaral pa. I want to make my father proud of me. So I promised myself that someday, I will be a lawyer. Hanggang dito lang kapuso at sana'y nagustuhan din ninyo ang kwentong ito ng pag-ibig ko. Truly yours, Cheche. Dear Kuya Bono, it's been almost 10 years since sumulat ako sa program mo. When you read it on air, it was December 2011. 2021 na ngayon. 18 lang ako noon, 19 naman si Alec. Now I'm 28 at may baby girl na rin ako na binigyan ko ng pangalang Alexa. Ang dami na pong nangyari, Kuya Bono, at sana ay interesado pa rin kayong marinig ang update ng aking kwento ng buhay at pag-ibig. I was 24 years old noong araw na sinusukatan ako ng bridal gown o traje de boda sa couture shop ni Alwin. Isa siyang fashion designer na kaibigan ni Jane, na kaibigan at katrabaho ko sa City Hall. Hindi siya yung sobrang sikat na fashion designer pero magaganda ang mga designs niya. At nung ipakita ko sa kanya ang design ng wedding gown na nakuha ko lang sa internet, ay sinabi niyang mas mapapaganda pa raw niya ito. Ang design na yon ay isa sa 3 dream wedding gown designs ko. Kaya naman sobrang excited akong makita ito at maisukat kapag natapos na. Si Alec naman, bibili na lang daw siya ng tuxedo sa Tutuban or sa Divisoria. Pipili na lang daw siya ng bagay sa kanya. Basta ang gusto niya, puti din kasi puti nga daw ang simbolo ng purity. Rewind lang tayo ng konti, Kuya Bono. Year 2013 noong mag-enroll ako ng law sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Nag-share kami ni Mina ng apartment. I hope you remember Mina. Pinsan ko at kababata ko with Jerome, na pinsan ko din pero mas pinili niyang magtrabaho sa Cagayan after he graduated college. Nagka-boyfriend ulit ako noong first year ko sa law. Siya si Tim na tubong Negros Occidental at kaklase ko siya. Hindi kami nagtagal kasi I found out na may girlfriend siya sa Negros. 3 months lang kami nang mag-break kami ni Tim. No hard feelings yun, Kuya Bono, kasi ang totoo, hindi ko naman siya ganun kamahal. Isa pa, talagang naboboring lang ako nun sa law school kaya't nag-decide akong kulayan ang mundo ko sa pamamagitan ng pakikipag-boyfriend. Ang hirap kasi talaga, Kuya Bono, na pinipilit mong gustuhin ang isang bagay. Yung law school ay hindi ko talaga gusto pero pinipilit ko ang sarili kong gustuhin kasi nga umaasa si Papa na magkakaroon siya ng anak na abogada. I tried naman talaga. Binigay ko din yung best ko at hindi naman nangulelat ang mga grades ko kahit pinipilit ko lang talaga ang sarili ko. Noong second year na ako, nakilala ko naman si Daniel. Mas matanda siya ng 1 taon kasi third year na siya noon. Gwapo siya, matalino, may kaya, may kotse siyang maganda, at doon niya ako isinakay noong sabi niya ay ipapasyal lang daw niya ako sa bahay nila.
Kaya lang pagdating namin sa maganda at malaki nilang bahay, makakatulong lang ang nadatnan namin, then inaya niya ako sa room niya. Alam ko kaagad noon na may balak siya pero sumama pa rin ako sa kwarto niya. At hindi ako nagkamali. Gusto niyang may mangyari sa amin. Of course, I said no. Pero gigil si Gago. Sinubukan niya akong puwersahin. Tinuhod ko ang betlog niya tsaka ako tumakbo. Aray, aray, nako. Kay sakit naman ng ginawa mo. Aray. Kinabukasan ang galing ng drama ni Daniel. Yung mukha niya, apologetic talaga at ang sabi pa niya, luluhod daw siya sa harapan ko, mapatawad ko lang siya. Pinatawad ko naman siya, Kuya Bono, kahit hindi na siya lumuhod sa harap ko. Pero, brinake ko din, ora mismo. Summer ng 2015, nasa Cagayan ako. Nagkita-kita kami ni na Ate Beth, Lani at Bianca, yung mga ka-roommate ko dati sa aming boarding house. Ang laki ng pinagbago nila. Si Ate Beth, nurse sa ospital sa bayan nila while sina Lani at Bianca ay kagagaling ng Middle East kung saan sila nagtrabaho as nurses. Si Lani that time ay buntis na, pero hindi ko kaagad na kumusta ang naging buhay niya kasi napakadaldal ni Ate Beth. Hindi ako makasingit sa kanya. At syempre, hindi maiiwasang mapagkwentuhan namin si Alec. Mula kasi nung umalis si na Alec ng Tuguegarao, ay hindi na ulit kami nagkita. Nagpalit na rin siya noon ng number kaya totally ay wala na kaming communication. Pero I must admit na hindi ko pa rin siya nakakalimutan at may feelings pa rin ako sa kanya. Kung kina Tim at Daniel ay walang panghihinayang ako na basta kan lamang sila iniwan, yung paghihiwalay namin ni Alec ay may kurot pa rin noon sa puso ko. Andun noon yung mga tanong na sila pa rin kaya ni Ate Mercy o baka pinalaya na siya ni Ate Mercy at nag-asawa na ng iba si Alec. Tapos sabi ni Lani noon, malay mo, Che, magkita pa kayo. And in the end, kayo pa rin magkatuluyan. Tumawa ako noon sabay sabing, ano yun, Lani? Kwento sa pelikula? Nagkatinginan sina Bianca at Lani. Tapos sabi ni Bianca, Che, hindi lang sa movies nangyayari yun. Ayan si Lani high school ex-boyfriend niya sa Alcala. Nagkita sila by coincidence sa Riyadh. And now, happily married sila. Kay tamis ng ngiti ni Lani nang usulyapan ko siya. At buong confidence niyang sinabi na, life is full of surprises, Che. Kaya hindi mo pwedeng tuldukan ng kahapon kasi may chance na madudugtungan pa ito ng mas masayang bukas. That same summer vacation ay kinausap ko si Papa at sinabi ko na ayaw ko nang mag-aral. Of course, disappointed siya pero wala din siyang nagawa. Nag-guilty ako kasi binigo ko siya. Alam ko nasaktan ko si Papa at kahit sinabi niyang nauunawaan niya ako ay mabigat pa rin sa kalooban ko.
Then, siya pa rin ang gumawa ng paraan para makapagtrabaho ako sa City Hall ng Maynila sa tulong ng kaibigan niyang konsehal doon. July 13, 2015, nag-start ako sa City Hall at sa unang araw ko ay dumating din kaagad ang isang tao na kaagad nagpatibok ng puso ko. Siya si Lloyd. Isa siyang civil engineer sa Department of Engineering and Public Works ng Manila City Hall. Dumating siya sa office namin that morning na may dalang plano ng bahay na ipapagawa daw ng boss ko. Pero wala pa yung boss ko that time kaya't iniwan na lang niya sa akin ang plano. May 1 metro ang layo niya sa desk ko pero amoy na amoy ko ang napaka-fresh niyang cologne kaya't napatitig ako sa mukha niya. May tsura siya, maputi, makinis, baby face at ang sweet ng smile niya. So, ikaw na bahala dyan ha. Pakibigyan na lang kagad kay attorney pagdating niya. Nakangiting bilin niya sa akin pero hindi naman gumagalaw para umalis. Sige sir, sagot ko. Sir, ulit niya. Anyway, I'm Lloyd. I think magka-age lang tayo. Bagitong engineer lang din ako. At bagong salta lang din ako dito sa City Hall. Che, ang pangalan ko. Che? Nickname lang yan, I guess. Yes. At huwag mo na itanong yung buong first name ko kasi masyado siyang classic. Classic names are good. Ako nga, kung pwede na akong pumili ng pangalan, I will never choose Lloyd. Alam mo, mas gusto ko pa nga yung mga pangalang Rodrigo, Esteban, or Bonifacio. Charmelita. See? Napaka-unique pa ng first name mo eh. Charmelita. And I think I'd love to call you Charmy. What can you say? Ikaw ang bahala, Lloyd. Okay, Charmy. Anyway, kunin ko number mo so that makapag-follow up ako sa'yo kung naibigay mo na yung plano kay attorney. Sige. Sabi ko sabay kuha ng sticky note at isinulat ko ang number ko at binigay sa kanya. Thank you. I will call you, Charmelita. Noong umaga pa rin yun, wala pang 30 minutes mula nang umalis sa harap ko si Lloyd, ay tumunog ang cellphone ko. Hi, Charmy. Ganun ang text niya. Napangiti ako, sabay reply. Hi, Lloyd. May tanong sana ako. Hindi ko kasi masagot-sagot eh. Ganito ang sumunod niyang text. Ano yun? Tungkol saan? Huwag lang math ha. Mahina ako sa math at ikaw ang magaling dyan kasi engineer ka. Reply ko. Hindi naman math to eh. Okay, so ano yan? Single ka ba? Muli ako napangiti sa text niya. Yes, reply ko. Wow, pareho pala tayo eh. Pwede pa isang tanong? Ano? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Alam ko naman na yun na ang susunod niyang tanong, Kuya Bono, pero it took time for me bago ma-replyan siya. Lloyd, tsaka na lang siguro. Alam mo naman na first day ko pala sa trabaho ngayon. Siguro, let's be friends muna. Okay, pero, Charmy, makulit ako eh. Magpapakita ko sa'yo araw-araw. And every morning, since nadadaanan ko ang office nyo, magpapakita muna ako sa'yo bago ako dumiretso sa office namin. At sa hapon, gusto kitang ihatid kung saan ka man nakatira. What can you say? Sige, bahala ka. Pero malinaw yun, Lloyd ha. Friends muna tayo. Sige,
Malinaw yun and thank you. Thank you saan? Kasi friends na tayo. Okay. Welcome and thank you din, Lloyd, for being my newest friend. Tinupad ni Lloyd ang mga sinabi niya. Every Monday morning ay may bulaklak sa table ko galing sa kanya, then tuwing hapon, hinahatid niya ako sa apartment namin ni Mina. Si Mina na pinsan ko ay seryosong babae pero naging vibe sila ni Lloyd kasi laging binibiro ni Lloyd si Mina. Lagi niya itong pinapatawa. Madalas sa apartment na rin nagdi-dinner si Lloyd at madalas din siya ang nagluluto ng ulam namin. Sinagot ko siya December 25, 2015. Sumama siya sa amin ni Mina nung umuwi kami para sa Pasko. Sa kotse niya kami sumakay pa uwi kasi talagang napakahirap magbiyahe sa bus kapag ganong panahon ng holiday. Maganda ang naging treatment ng parents ko kay Lloyd. Ipinakita nila na masaya silang makilala si Lloyd at okay na sana Kuya Bono. Hindi sana ako napahiya kay Lloyd sa pagpapakilala sa kanya sa family ko kung hindi lang kay Ate Karina, ang nag-iisa kong kapatid. Hindi kasi niya pinansin si Lloyd kahit nung iabot ni Lloyd ang palad niya para makipag-shake hand sana kay Ate Karina. Inisnab siya nito. Dinaanan lang siya nito. Noong makapasok ng kwarto niya si Ate Karina ay si Mama ang humingi ng dispensa kay Lloyd. Pagkatapos noon ay hinila ako ni Mama papasok sa kwarto nila ni Papa at saka siya nagsimulang magkwento tungkol kay Ate Karina. May suicidal tendency ang ate mo, Che. Ha? Nag-try siyang magbigti. Siya ang problema namin ngayon. Hindi lang namin sinasabi sa'yo kasi baka mag-worry ka. Bakit nga, Ma? Ba't nagkaganon si ate? Yung boyfriend niya, ex-boyfriend na pala, si Oscar, nag-asawa na ng iba sa Dubai. Ano? Di ba ang tagal na nila ni ate? 7 years sila. Pero may nakilalang iba si Oscar sa Dubai at hindi matanggap ni Karina yun. Kaya binabantayan namin siya. Yung papa mo, nag-early retirement lang para lang mabantayan si Karina. My God. Kaya ikaw, Cheche, kung mahina ang loob mo, huwag kang masyadong mag-i-invest ng emosyon sa lalaki. Huwag kang masyadong magtitiwala. Dahil kapag nasaktan ka, baka hindi mo rin kayanin. Nasaktan na rin naman ako minsan, Kuya Bono, kay Alec. Pero sa tingin ko iba nga yung kay ate kasi matagal sila ni Kuya Oscar. Ngayon pa man ay naisip ko na hindi pare-pareho ang mga lalaki. At saka subok ka naman na si Lloyd. Malaki na ang tiwala ko sa kanya. Kaya nung matapos ang Noche Buena, nasa terrace kami ni Lloyd at ibinigay niya sa akin ang regalo niya. It's a gold bracelet na manipis lang pero maganda. Siya mismo ang nagsuot nun sa kamay ko. Then he said, I love you, Jeremy. Sabay titig sa mga mata ko at ako naman, I love you too, Lloyd. Christmas Day yon, Kuya Bono, pero parang Valentine's Day ang dating sa akin. And I had no regrets na ipinagkaloob ko kay Lloyd ang tiwala at pagmamahal ko kasi he is the perfect guy for me. Magalang siya, marespeto, mapagmahal, and his looks is a big bonus.
Though lalaki din lang siya at may pangangailangan kaya ng Valentine's Day at nag-date kami ay napadpad kami sa isang hotel at naipagkaloob ko sa kanya ang pagkababae ko. Pero sa tingin ko, mas lalo niya akong minahal noon dahil nalaman niyang siya ang nakauna sa akin. Ang sabi pa niya, dapat pala, hindi ko muna kinuha ang virginity mo. Bakit? I love you, Chermy. And I should have waited until the day na makasal tayo. It's okay. May tiwala naman ako sa'yo, Lloyd eh. Di ba? Hindi mo naman ako iiwan. Di ba? Pakakasalan mo naman ako. Oo, syempre, pero kailangan pa natin maghintay. Kailangan ko munang magpatayo ng bahay natin. Kailangan ko munang mag-ipon. At gusto ko pang mag-abroad. Mag-abroad ka? Yes. Pangarap ko yun. At doon sa abroad, mas mabilis makaipon. So, you mean, magkakalayo tayo ng ilang taon? Yes. What's wrong with that? Lloyd, pwede namang pag-ipunan na lang dito yung bahay eh. At saka kung ako lang, hindi ko kailangan ng malaki at magandang bahay. What do you mean? Ayaw mong mag-abroad ako? Ayaw kong malayo ka sa akin, Lloyd. Ayaw kong matagal na hindi kita makikita at makakasama. Wait, may trust issues ka? Ewan ko. Basta I just don't believe that long-distance relationship work. Jeremy, magtiwala ka sa akin. Mahal kita. And I will just be away for 2 or 3 years at pagbalik ko, magpapakasal na tayo. Huwag ka na mag-abroad, Lloyd. Kung yung bahay ang iniisip mo, edi mag-loan tayo. At yung kasal natin, hindi ko rin kailangan ng enggrande. Kung gusto mo, kahit dyan lang kay Mayor eh, basta huwag ka na mag-abroad. Pero Jeremy, pangarap ko yun. Pangarap kong ma-experience sa magtrabaho sa isang malaking kumpanya. Gusto kong maranasan na makapagpatayo ng high-rise building gaya ng mga building sa Dubai. Dubai? So sa Dubai mo balak mag-abroad? Oo, may pinsan ako dun. Kaapelido ko siya at siya mag-i-sponsor sa akin. Madali lang ako makakaalis, Jeremy. Look, Jeremy, I need you to trust me, okay? Ewan ko, Lloyd. Basta ako. Hindi ako sang-ayon na mag-abroad. Kuya Bono ay hindi na namin pinag-usapan ang tungkol sa pag-abroad niya. Noong sumunod na taon, na-promote pa siya sa department nila kaya inisip ko na nawala na sa isipan niya ang pag-abroad. Bumalik kami sa dating sweetness namin.
We lived our lives na magkasama lagi, like parte na talaga ng buhay namin ang isa't isa. Ako naman ay nahihilig na noon ng pagtingin-tingin ng mga wedding gowns sa internet. At may mga napili na nga akong designs na ipapatahi ko kapag aayain na akong pakasalan ni Lloyd. Kaya lang noong September 25, 2017, mansa rin namin syempre yun kasi 25. Naghintay ako sa kanya nung uwian na ng hapon pero 6:00 na ay wala pa siya. Tinawagan ko pero hindi niya sinasagot and then nag-text siya. Sabi niya, nandito ako sa Cubao. Pupunta na lang ako sa apartment mamaya. Anong ginagawa mo dyan sa Cubao? Tanong ko. Mamaya na lang ha. I love you. May dala siyang bouquet of red roses at chocolates nung dumating siya sa apartment pasado 8:00 ng gabi. Anong ginawa mo sa Cubao? Tanong ko. Pidos? Pidos? Oo, Jeremy. Paalis na ako papuntang Dubai. Itinapon ko sa kanya ang bouquet of roses, Kuya Bono, tsaka ako patakbong umakyat sa taas at nagkulong na lang ako sa kwarto ko. Grabe ang galit ko sa kanya noon pero ayokong sa harap niya ako maglabas ng galit ko kaya pinili ko na lang magkulong sa kwarto ko. Kinabukasan sa office, nadatnan ko siya pati ang bouquet of red roses sa table ko. Hindi ko siya pinansin. Jeremy, please, mag-usap tayo. Wala tayong pag-uusapan, Lloyd. Gawin mo na lang ang gusto mong gawin. Wala na akong pakialam sa'yo. Jeremy, hindi lang para sa akin itong pag-a-abroad ko. Para sa future natin to. Umalis ka na, Lloyd. Please, get out. Buong araw ay puro missed calls siya sa cellphone ko. Hindi ko sinasagot. Hindi ko rin binabasa ang mga messages niya. Kinahaponan ay nalaman kong nagpa-despedida party siya sa office nila. Noong araw na yun ay inagahan ko ang umuwi para hindi niya ako madatnan sa office namin. Mahal ko siya, Kuya Bono, kaya lang galit ako. Para kasi niya akong trinaydor eh. Lihim pala siyang nag-aasikaso ng papers niya at hindi siya nagpatulong sa pinsan niya para makapunta ng Dubai kundi nag-apply talaga sa agency. Kaya pala kapag nakaka-chat ko si Kuya Ramon na pinsan niya sa Dubai, ay wala itong nababanggit sa akin tungkol sa pagpunta ni Lloyd doon kasi hindi pala siya nagpatulong sa kanya. Hindi ko maubos maisip, Kuya Bono, kung bakit tumuloy pa rin siya at palihim siyang nag-apply. Samantalang alam naman niyang ayaw ko. Kinagabihan sinadya kong i-off ang cellphone ko. Pero pumasok si Mina sa kwarto ko. Kausapin mo si Lloyd, Che. Umiiyak na. Bakit naman yun iiyak? Lasing yata eh. Maingay sa kanila. Siguro may despedida party din siya sa apartment nila. Nagmamakaawa. I-open mo daw ang phone mo. Hayaan mo siya. Ito ang sagot ko kay Mina. Insan, mahal na mahal ka ni Lloyd. Alam ko yan, Mina. Pero wala akong tiwala sa LDR. Insan,
Hindi naman lahat ng lalaki kagaya ni Kuya Oscar. Magtiwala ka kay Lloyd. Ayoko, Mina. Ayoko magtiwala. Masakit yan kapag nasira. Mas gusto ko na lang na ngayon pa lang ay mag-let go na ako kaysa umasa at magtiwala. Kaya lang kinaumagahan noon ay nagbago ang isip at damdamin ko matapos kong mabasa ang pinakahuling message ni Lloyd sa inbox ko. Ang sabi niya, "Kung mahal mo ako, sana suportado mo ako sa mga gusto kong gawin, lalo na't hindi lang naman to para sa akin. I'm sorry kung hindi ko sinabi kaagad sa iyo ang tungkol sa pag-abroad ko. Alam ko kasi magagalit ka. Hindi ko hihilingin sa iyo ang tiwala mo kasi alam kong ayaw mong ibigay yan sa akin. Pero mahal kita at hindi magbabago ang isip at damdamin ko. Habang nasa Dubai ako at may darating na iba sa buhay mo, malaya kang gawin ang gusto mo. Pero pag uwi ko at single ka pa, muli kong hihilingin ang pag-ibig mo. Hindi ako tumuloy sa City Hall noong umagang ngayon, Kuya Bono. Sumakay ako ng taxi papuntang airport. Gusto kong makausap o mayakap man lang si Lloyd, kaya lang papasok pa lang ako ay nakasalubong ko si Kuya Vic, ang pinsan ni Lloyd na kasama niya sa apartment. At ang sabi ni Kuya Vic, nakaalis na si Lloyd. Inaya ako ni Kuya Vic na sumabay na lang sa kanya paalis ng airport pero hindi ako sumabay. Parang gusto kong umiyak noon at panay ang tingin ko sa loob kasi baka makita ko pa si Lloyd. Kaso hindi ko na siya nakita. Nag-decide akong huwag nang pumasok sa office nung araw na yon. Tumawag na lang ako at nagdahilan na may lagnat ako. Pero ang totoo ay nagpalipas na ako ng oras sa Mall of Asia mag-isa. Habang sinisisi ko ang sarili ko sa pag-iwas ko kay Lloyd sa mga huling araw niya bago siya nag-flight. Naglakad-lakad lang ako sa mall hanggang sa parang narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Cheche. Maraming tao noon, Kuya Bono. Pero huminto naman ako at nagpalingalinga. Hanggang sa isang gwapo, maputi, matangkad, macho at artistahing lalaki ang nakangiting lumapit sa akin. Cheche, ikaw nga. Sabi niyang mas maluwang ng pagkakangiti pero ako'y parang napatulala, parang hindi makapaniwala. Alec? Nagsama kami ni Alec that whole day, Kuya Bono. Kumain kami, namasyal, nagkwentuhan, at noong gumabi na ay sumama pa ako sa hotel niya sa Pasay. Kagagaling niya ng New Zealand kung saan daw siya nagtrabaho ng mahigit 2 taon. May 3 buwan daw siyang bakasyon tapos babalik din ng New Zealand. Kinabukasan noon, Sabado, ay magkasama kami ni Alec na nagpunta sa boutique ni Alwin. Isa siyang fashion designer na nirecommend ng kaibigan at katrabaho kong si Jane. Doon kami nagpagawa ng wedding gown.
hindi ko maipaliwanag ang mga luhang bumalong sa mga mata ko noon sa simbahan. Napakataas ng respeto at paghanga ko kay Alec. At napakagwapo niya sa kanyang kulay puting tuxedo na binili lang namin sa tutuban. Mura lang yun pero siya mukhang mamahalin. At tama siya, Kuya Bono. Tama siya sa sinabi niyang pareho lang kami ng sukat ng katawan ni Ate Mercy. Kasi kasyang-kasya kay Ate Mercy ang wedding gown na pinatahin namin ni Alec. Pero sa katawan ko isinukat. Dinala ko ang wedding gown na yon sa kanila sa Cagayan 2 days before ng kasal nila. At bagay na bagay din ang gown kay Ate Mercy, lalo na noong pinakialaman ko pa yung makeup niya kasi masyadong makapal nung una. Nainis sa akin yung baklang makeup artist niya pero gusto ko kasi maging maganda si Ate Mercy sa araw ng kasal nila ni Alec, kaya nakialam ako. 27 na noon si Alec at 49 naman si Ate Mercy. 3 na rin ang anak nila pero puro lalaki at ang popogi. Bible bearer yung isa at yung isa naman ay ring bearer. Sobra lang ako na-touch siguro Kuya Bono kaya grabe ang naging iyak ko. Kahanga-hanga si Alec. Ganon din si Ate Mercy. At napakaswerte nila sa isa't isa. I can say they deserve each other. At sila talaga ang nakatadhana. January 18, 2020 naman ako nagpakasal kay Lloyd. Dumating siya ng September 2019. Nag-ayos kagad kami ng papers namin, then preparations, at saka kami nagpakasal dito na rin sa Maynila. Mabuti na lang at nakapagpakasal pa kami bago magka-COVID-19. Nito lang March 2021 ako nanganak ng aming first baby. Babae at pinangalanan ko siyang Alexa. Hindi pa tapos yung bahay namin kaya naka-apartment pa kami. Hindi na bumalik si Lloyd sa abroad. Instead ay nakisosyo na lang siya sa kaibigan niyang kontraktor at okay naman kasi may mga projects naman sila at patuloy pa rin ang pagpapagawa ng bahay namin. Finishing na lang naman and hopefully bago mag-New Year ay doon na kami nakatira. Masaya kami Kuya Bono at mahal namin ni Lloyd ang isa't isa. Sa mga umasa na kami ni Alec ang magkakatuluyan, sorry po kasi hindi kami ang nakatadhana because Lloyd is my tadhana. At baka iniisip niyo may nangyari sa amin sa hotel noon sa Pasay. Wala po kasi sumama lang ako para kunin daw yung ibibigay niya sa akin galing sa New Zealand. At saglit lang kami doon kasi paggabi na noon at malayo pa ang uuwian ko. Sa ngayon, sila ni Ate Mercy ay good friends ko. Actually, kumari at kumpari ko na sila. Kasi ninong at ninang sila ni Alexa. Pero sa January 2022 pa ang binyagan. Hanggang dito na lang Kuya Bono ang update ng love story ko at sana ay nagustuhan pa rin ninyo ito kahit papano. Kahit maiksi na lang kasi masyado na po akong busy. Salamat sa pagbabasa Kuya Bono at salamat sa pakikinig mga kahugot. Truly yours, Cheche.